Okay, magandang hapon ulit, no? Ito, pag-usapan natin itong si Auntie Claire Castro. Rumesback na kay Mayor Basti Duterte kasi alam naman natin, last Saturday, meron pong mga pagpupulong po sa mga parallel groups na gustong sumuporta sa mga Duterte, especially dito kay Vice President Sara Duterte na tatakbo sa 2028. So ang nangyari po, maiinit at mga maaanghang po yung mga binitawang salita ni Mayor Baste, which is na real talk po itong administrasyong Marcos. Alam naman po natin, it's Lunes na Lunes, si Auntie Claire Castro, alam natin yan na re-race back talaga yan. So itong video na papanoorin nyo ngayon ay nagre-reply itong si Castro kasi nagpapanik na siya dito sa mga binitawang salita ni Baste. Napahiya na kasi sila eh. Dahil kung ano-ano na namang banat ni Auntie Claire Castro patungkol dyan sa baha sa Davao, patungkol po dyan sa mga sa droga raw sa Davao, bakit may droga pa rin? Binabanatan niya yung Davao ha. And Davao is more improved than itong Imperial Manila kung tutuusin, 'di ba? Hindi ko maintindihan ni Auntie Claire na ang kanyang mga argumento halatang halata na galit sa mga Duterte. Pinagtripan na naman niya ng mga komento ang Davao City. Kasi bitter ito sa hindi nila matalo-talo ang improvement ng Davao compare dito sa mga lugar ng mga bangag. Totoo naman eh. So, itong video na ipapakita ko sa inyo, rest back ito ni Auntie Claire at magko-comment tayo, magre-react tayo, sabay-sabay nating pagtawanan ang palpak na argumento ni Auntie Claire. Okay? Sabay-sabay tayo. Dito sa Donmar TV, dito lang kayo makakarinig ng isang vlogger na hindi papayag na kung ano-anong ibabato ng mga DDS. Kayo alam ko naman na ito mga audience ko dito sa Donmar TV, maka-DDS ito lahat. Kakampihan ko kayong lahat. Love na love ko kayo. Dahil sa pagmamahal ko, banata natin si Auntie Claire. Panata natin yung palpak niyang ginagawa. Okay? Bago natin i-play si Auntie Claire, paki-like muna at saka paki-share ha. Importanteng makatulong yan para maraming mga DDS ang makakita. And at the same time, sa mga hindi pa nakasubscribe dito sa Donmar TV, subscribe na po kayo kasi libre lang ang mag-subscribe sa YouTube. Walang bayad yan. Updated pa kayo sa mga mabahong bunganga ni Auntie Claire. Okay? Subscribe na po kayo. Okay? Pero bago natin simulan, gusto kong magpapasalamat sa mga laging nanonood dito at nagpapagreet na mga audience natin sa Donmar TV. Ito, Josie, o itong si Joseba, Josie, Josefina Andaya. Hello po. Ayan. Hello po sa inyo, Ma'am Josefina. Ayan. Itong si DLVY. Paano yan i-pronounce? DLVY. Hello po, Donmar TV. Lagi po akong nanonood sa channel mo. Watching from Israel, Holy Land. Salamat po sa Diyos. Ayan, ang ganda dyan sa Israel. Ma'am, ingat-ingat po kayo dyan. Ayan. Mills Baldo. Hello, Donmar, always watching here from Maryland. Ayan. Maraming salamat. Mills Baldo, thank you po. Lucia Villas. Hello po, Sir Don. Always watching from Hindang, Leyte. Ayan, mga kababayan natin dyan sa Leyte. Hello. Maraming salamat sa iyong subaybay. Heto pa, pag-greetings naman, ang dami. Yung ating mga audience natin na hello po sa atin. Sabi ni Annalyn Seno, hi po, watching from Singapore. Ayan, ang ganda dyan sa Singapore. Ingat po kayo dyan, ma'am. Thank you sa mga OFWs dyan, sa mga Pilipino dyan sa Singapore.
Shout out po sa inyong lahat. Delia Quintos, good evening po. Always watching from San Francisco, California. Ayan. Diyan yung Golden State Warriors, di ba? GSW, yung idol nating si Stephen Curry. Good evening po sa iyo, Ma'am Delia. Ayan. Malu The Survivor Mix Vlogs. Ayan, lagi itong nanonood dito. Happy Monday, Sir Donmar. Okay, happy Monday rin sa Ma'am Malu. Ayan. Merly Aragon. Ayan, hello po. Watching from Riyadh. Ayan, mga kababayan OFWs natin sa Riyadh, no? Ma'am Merly, thank you po. Trisha Jane, good PM. Don Mar, have a blessed day. From Hong Kong. Ayan. Ang ganda dyan sa Hong Kong. Trisha, hello po. Ingat-ingat po kayo dyan, Ma'am Trisha. Loretta Escara, buenos dias, Sir Donmar. Nanood po kami palagi ng mga vlogs ninyo. God bless you always. Ayan, maraming salamat po sa mga panonood nyo, Ma'am Loretta. Thank you po. Ayan. Okay, so simulan na natin kaagad itong banata natin dito sa patungkol dito kay Auntie Claire Castro kasi medyo bitter at galit ito sa sa mga Duterte. Ibanata din natin si Auntie Claire para matuwa tayong lahat. Kasi wala sa hulog eh. Pero hindi naman tayo babanat ng fake news, hindi naman tayo babanat na walang argumento. Dapat babanat tayo yung tama lang na may argumento tayo. Okay? So tingnan natin kung may magandang sasabihin si Auntie Claire ay palakpakan natin, purihin natin. Pero kung medyo sablay, kokoreksyon na natin at babanata natin. Okay? Ito po, panoorin natin. Auntie Claire, pasok. Manggap na inyong mga katanungan. Unang tanong mula kay Ivy Reyes, Bilyonaryo. Hi, Yusek. Good afternoon. Yusek, Senator Marcoleta said Senator or SP Alan Cayetano's presidency is the only takeover without Malacanang's blessing. Your comment po. Ang lahat po na nangyayari sa Senado ay kanila po yung pagdedesisyon. So, wala pong kinalaman. Are you sure na desisyon lang yan ng Senado? Yung mga minority? Talagang hindi ba tumawag si BBM kay Soto? Talaga ba? Nagtatanong lang tayo. Aman ang Pangulo sa kanilang mga pag-change. Hindi ako naniniwala dyan, ha? Alam naman natin, kontrolado yan ni BBM yung mga ilang senador dyan, eh. Pinakain yan ng maleta. ng leadership. But Yusek, in September 2025, when SP Soto took over Senator Cheese Escudero, President Marcos said, "I am confident." This time around, is he still confident in the leadership of the Senate? Hindi ko pa po natanong ang Pangulo. Hindi ko pa natanong ang Pangulo. May follow-up na po. Akala mo naman, laging nagtatanong sa Pangulo. Yung ibang mga opinion mo dyan, sarili mo lang yan di ba? Sariling opinion mo lang yung iba yan. Yusek, on another question, BSP Governor Remolona is now among the world's highest paid central bankers as COA report showed that his compensation increased to 52.76 million pesos last year, which is almost 50% increase since his first year in 2023. At sa number po na ito, 21.6 million pesos ay from bonuses. Ano po ang reaksyon ng palasyo dito? Sa ngayon po naman po kasi ay meron pong salary, meron tayong salary standardization law. Pero ang BSP po ay allowed po under its charter to set its own salary structure. Meron din pong RA 7653 or the New Central Bank Act kung saan po nagkakaroon po sila ng mga policy setting body para po sa BSP na they can establish a structure based on job evaluation studies and wage survey. So, yan po ay ayon lang po sa kanilang charter. Yusek, how about Remolona's statement that a 63 peso depreciation is acceptable if it happens in a measured... Ito hintay-hintay lang kayo kasi medyo mix yung tanong ng mga reporters. Mamaya, mayroong mga tanong dyan patungkol sa mga Duterte na naman. way po. Ano po ang reaksyon ng Malacanang? Ang BSP po naman ay independent body at sila naman po ay nagtrabaho based and influenced by global
factors Forward into natin, reshaping brought back criminality and brought back Eto na. corruption. Eto na. Pangulo and blasted President Marcos. nagmo-monitor ang BSP patungkol po dyan. Heto na, heto Sunod na. na tanong mula kay Tina Maralit, The Manila Times. Good afternoon, ma'am. Ma'am, Davao City Mayor Baste Duterte over the weekend. Heto na, heto na. Mayor Basti na. Isang Rage Coalition rally. Kaya yung mga reporter na to, alam kung anong itatanong para uminit si Auntie Claire. Blasted President Marcos anew. Ang sabi niya, walang achievements ang Pangulo and instead, Totoo naman eh. Ang sinabi ni Mayor Basti, wala naman talagang achievement yung Pangulo eh. quote-unquote, he brought back drugs, brought back criminality, and brought back corruption. Correct. Mayor Duterte also claimed that the president is seeking to extend his term. Your comment on this? Okay, sa ngayon po kasi, Tanongin, isagutin mo muna, totoo ba na may plano si BBM na i-extend ang kanyang termino? Sagutin mo yan, Claire. kung sino po yung madalas nagbabakasyon, sila pa po yung Babakasyon. hanap ng ginagawang trabaho ng Pangulo. Hindi natin sila masisisi kung sila'y bulag at bingi sa ginagawa ng Pangulo dahil siguro wala sila sa bansa. Pero yan po kasi ang paulit-ulit na sinasabi nila at ng kanilang mga kaalyado upang lukuhin ang taong bayan sa kanilang mga kasinungalingan. Wow, Duterte pa ang nangloko ng taong bayan, ha? Duterte pa ang nangloko. So, ano na lang yung budol ni BBM? Ang walang ginagawa ang ating Pangulo. Kitang-kita po natin. Hindi namin nakita. Ang nakikita namin, na-realize namin na budol kami. Ang mga trabaho, kung ano na po ang nagawang proyekto at mga naibibigay na ayuda ng ating Pangulo. Di ba? Yun naman talaga ang lagi niyang ibinibida. Ayuda. 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 So patungkol po, sabi, dumami po, again, bumalik ang? Ang criminality, ang drugs and corruption. Okay. Kaya nga po, masugid ang ating gobyerno na sa pagsawata ng mga illegal na droga. Kaya nga nagtataka po tayo, bakit po kaya napakadaming droga? Tingnan nyo ha, prepared si Auntie Claire. Tingnan nyo kung ano yung ipapakita niya. Parang alam na niya kung ano yung itatanong ng media. Tingnan nyo gaano siya ka-prepared ha. Parang guro na may visual aid na. Illegal drugs na nahuhuli sa Davao City. Ito po, katulad po nito. Noong May 14, 2026, meron pong nahuli na sabat na halagang 15.6 million siya. Handa siya, no? Handa siya. May power po. May parang pa-visual aid pa. Maano nga, anong tawag dyan? Mag-post nga ako sa page ko. Parang handa si Auntie Claire sa mga tanong ng media eh. Mismo sa Davao City operation. Hindi po ba sakop niya ito? Kaya nga po, bakit sa Davao City ay may nahuhuli kung naging epektibo po yung sinasabi nilang war on drugs? Sa ngayon po, wala po tayong EJK pero marami pong nasasabat ang ating mga law enforcers para po masawata ang illegal na droga. At patungkol po sa hindi nasawata ang korupsyon, patuloy po ang administrasyon na ito para panagutin ang dapat na managot. Ang isa po na umami na korap at nagnakaw sa pondo ng bayan ay nasa dahig na po. Ma'am, isa pa pong sinabi ni Mayor Duterte ay may umiiral daw po na quote-unquote undeclared martial law and alleged that dissent and political opposition are increasingly being suppressed by the Marcos administration. Your comment? Unang-una po, kayo po ang makakaramdam. Kayo na mga taga-media, kung meron po ba mga implied martial law na nagaganap. Ang pagbibigay ng kalayaan at hindi pagsawata at hindi pagkitil
sa mga taga-media at iba nating mga kababayan ng kanilang karapatan, lalong-lalo na itong freedom of the press and freedom of expression. Hindi po ito sinasawata ng Pangulo. Mas naramdaman ito sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Marami ang mga taga-media na tumutol sa ginagawang pagkitil ng freedom of the press and freedom of expression sa panahon ni dating Pangulong Duterte. We, sure ka? Salamat po. Sunod na tanong mula kay Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Kasi follow-up na rin doon sa mga naging statement ni Congressman Pulong. Ano pong reaction natin doon sa sinabi ni Congressman na zero balance daw ang Davao City for the past 4 years? And kinakailangan daw tingnan ito amid allegations sa kanya. At kung may question doon sa flood control and infrastructure project sa Davao City, sabi niya pamamuliti lang daw ito. Sa totoo, sabi po niya, di ba, umamin naman po siya na nagkaroon ng 51 billion pesos na inilaan para sa Davao City, para sa flood control projects. Pero ba't nga ba bumabaha pa rin sa Davao City? Pero kasinungalingan po ang sinasabing zero budget ang Davao City for the past 4 years. Ito po ang statement ng DBM. Representative Paulo Duterte's claim that Davao City has Davao City has zero budget for the past 4 years is not Para yatang nahawa ka na kay BBM Anticler. supported by the national government's released data. According to records for fiscal year 2023 to 2026 as of May 17, Davao City received at least 7.856 billion pesos in national government support for programs and projects. This includes national tax allotment. It will also include special shares, fire code fees, and regular operating requirements. 7.440 billion pesos came from identified NGA programs Para siyang hindi lawyer, no? and project, including farm-to-market roads, Yung tipong, yung kanyang English rin, no? Hindi masyadong fluent. health facilities, justice and civil defense facilities, PRC infrastructure, DPWH infrastructure programs, basic education facilities, the DSWD 11 Learning Institute, and the Davao Public Transport Modernization Project. Wow! An additional 146.21 million pesos Wow! came from LGSF project type support, including financial assistance to LGUs, the Barangay Development Program, and the Green Grass of Hope. Program. So, hindi po totoo na walang budget o zero budget ang Davao City. Ang Davao City po ay isa sa mga syudad, Palakpakan nyo naman. isa sa mga area na talaga pong inaalagaan ng ng administrasyon at ng Pangulong Marcos Jr. Ano naman alam naman natin ng Congress dyan Hindi nabibigyan ng budget ang Davao kasi hindi kami sunod-sunuran at hindi kami humahalik ng puwet. Wala kayong maleta. Alam ng taong bayan yan, Claire. Dami mong fake news, Claire. Ito po, Yusek, from 2023 to 2026 po, ano? Yes po. Yes po. Thank you po, Yusek. Sunod, follow-up question mula kay Chris Jose Remate. Ma'am, follow-up lang po yung kay Tina Maralit. Yun po sa mga sinabi po ni Mayor Baste, paano nyo po siya i-describe? Lalo na po alam natin na marami pa rin pong supporters ang mga Duterte. And ma'am, Marami pa rin supporters ng mga Duterte. Huwag mong, kung ano po yung mga sinasabi huwag mong sabihin na ganyan. Masasaktan yan si Claire. Sinabi pa talagang maraming supporters ang mga Duterte. Tingnan nito na. Ulitin natin Ulitin natin yung sinabi. Paano mo masabi? Marami pa rin supporters ang mga Duterte. Nasasaktan na naman si Claire. Chris Tingnan nyo. Jose Remate. Ma'am, follow-up lang po yung kay Tina Maralit.
Yun po sa mga sinabi po ni Mayor Baste, paano nyo po siya i-describe? Lalo na po alam natin na marami pa rin pong supporters ang mga Duterte. And ma'am, yung kung ano po yung mga sinasabi niya, may balak po ba na kasuhan? Or hayaan na lang ang isang Mayor Duterte na magsalita against kay Presidente po? Kakasuhan na yan. Susunod niyan, aarestuhin na si Baste. Kasi ano sila Ika nga sabi nila, silent martial law. Hindi ka na pwedeng mag-criticize ng gobyernong ito di ba? Aarestuhin na yan. Baka lang. NBI po, PNP, kung may nilalabag na batas, kung may kasinungalingang ibinibigkas para magulo ang bayan, sila na po ang dapat na mag-imbestiga rito. Ang mga binabanggit ni Mayor Baste. Tama talaga yung sinabi na wine-weaponize po ni administrasyon ito mga NBI, DOJ. Wala na talaga. Ika nga sabi nila, it's like just martial law without even declaring. Tama yung sinabi. Baka lang. Alam po natin na ito'y walang katotohanan. Ito ay pawang pananira lamang at yan ang gusto niyang i-amplify sa kanya mga kaalyado para palabasin na ang Pangulo ay walang ginawa. Wala na, Claire. Sira na talaga ang pangalan ng Pangulo. Yung administrasyon nyo, wala na. Sirang-sira sa taong bayan, sa totoo lang. Dismayado. Kung mapapansin nyo hindi na nga sila nagpapalabas ng trust rating ng Pangulong Marcos. Kasi alam nila, kung ilalabas nila yung trust rating results, negative. Nagawa. Pero yan po ay taliwas sa katotohanan. Taliwas. Salamat po. Sunod na tanong mula kay Annalise Soberano, Bombo Radyo. Yusek, good afternoon po. Yusek, sa July 6, sisimula na po ng Senate Impeachment Court ang trial laban kay BP Sara. Naniniwala po ba ang Malacanang na sapat ang mga ebidensyang naiharap sa ngayon laban kay BP Sara upang mabigyang katwiran ang impeachment sa harap ng Senado? Ang Malacanang, ang Palasyo at ang Pangulo ay hindi po magbibigay na anumang prejudgment. Ang mga ebidensya ay dapat na maisiwalat ng buo kapag ka nagkaroon na po ng impeachment trial. At tao na po ang maghuhusga, maliban po of course sa mga senator judges. Sila na po ang maghuhusga kung ano po ang nilalaman ng mga ebidensya at kung dapat bang managot ang isang vice-presidente sa mga akusasyong ibinabato sa kanya. Follow up lang din, Yusek. Kung may lumabas po na bagong ebidensya sa pagdinig ng Senado na mag-uugnay din po sa ibang mga opisyal ng pamahalaan, susuportahan po ba ito ng Palasyo ang malawak na investigasyon, anuman ang kanilang partidong, pampolitika o kaalyado man ng gobyerno? Isa sa itinataguyod ng administrasyon na ito ni Pangulong Marcos Jr. ay managot ang dapat na managot. Hindi po tutulugan. Kung may mga nangyari na pagtulog sa pagpapanagot ng mga sangkot sa mga nakaraang administrasyon, hindi po yan ang gagawin ng administrasyon na ito. Sinimulan niya pong magpaimbestiga ng tungkol sa korupsyon, dapat po ay magtuloy-tuloy po ito. Kahit na matapos ang kanyang termino, sana magtuloy-tuloy at yung dapat na managot ay hindi mapakawalan. Sunod na tanong mula kay Katrina Domingo, ABS-CBN. Undersecretary, first about po dun sa sinabi ng NBI over the weekend that they expect more ICC warrants of arrest to be released soon. Ano po yung magiging directive o stance ng Malacanang once na ma-release na itong mga karagdagang warrants of arrest, presumably against yung other co-perpetrators ng dating Pangulo? Ang pagsasabi po na maaari magkaroon pa ng pag-issue ng warrants of arrest ay expected ito dahil marami pa pang co-perpetrators. Pero sa ngayon ay wala pong naibibigay na anumang impormasyon kung may paparating. Kung anuman ang stance ng gobyerno sa ngayon, ganun pa rin po ang ipapatupad. Yung isa po kasing co-perpetrator, Senator Bongo, is also a sitting senator.
this time around, based on the experience that we've had earlier this month, dapat po bang mag-step back ulit yung NBI kung sakaling ilalagay po ulit ng Senado si Senator Bongo under protective custody, similar nung ginawa nila kay Senator De La Rosa? Sa ngayon, hindi po natin masasagot. We do not want to speculate on that matter. Kapag lumabas na po siguro ang warrant of arrest kay Senator Bongo. Ano na lang po yung ibang mechanisms in place to make sure na hindi na po mauulit yung nangyari last week or earlier this month na medyo naging magulo yung sitwasyon sa Senado? Actually, hindi naman siya magulo kung walang nagpagulo. Well, anyway, kung ano po ang mandato ng DOJ at nang naaayon sa batas, yun lamang po at walang iba-violate na rules ang ating gobyerno. Ma'am, on a slightly different topic, kakapasok lang po kasi nung balita just a few hours ago, si Dr. Tony Leachon filed plunder technical malversation raps against Executive Secretary Ralph Recto. I understand also DOJ Secretary Vida and also former Budget Secretary Toledo. Ano po yung comment ng palasyo dito sa kaso wherein Dr. Leachon questions the diversion of 167 billion in PhilHealth funds? Lahat naman ng tao ay may karapatan na magsampa ng kaso. Ang tanong na lamang dyan ay ito ba ay mananalo o ito ba ay madidismiss? So, hintayin na lang po natin. Sunod na tanong mula kay Samuel Medinilla, Business Mirror. Good afternoon, ma'am. Magfa-follow up lang ako kung meron na po kayang schedule yung next LEDAC meeting. And confident pa rin po ba kayong Malacanang na mapapasa yung 21 priority bills by June as targeted by President Marcos? Ipagpaumanhin, Sam, hindi pa po tayo nabibigyan ng anong detalye kung anong schedule ng LEDAC meeting. Pero kung ang tinatanong mo ay kung maaayos pa ba o magiging ayon sa priority bills ng Pangulo, sa Pangulo po ay wala po tayong issue. Wala po tayong issue dahil kung anong nais ng Pangulo para sa taong bayan, yan po ang nais niyang mangyari. Pero hindi po natin masasagot kung hanggang saan ang kakayahan ng Senado sa ngayon. Bali, ang Senate po ba yung may issue na tinutukoy po nila? Sila naman po yung merong issue sa ngayon. Sa Pangulo po, kung sino man po ang leader po dyan, basta po ang gagawing trabaho ay para sa bayan at sa taong bayan, hindi po mag-aatubili ang Pangulo na makipag-ugnayan sa kanila. So, hindi po sa Pangulo ang may problema or may issue. On another topic, ma'am, mamaya po makikipag-meet si Pangulo regarding sa El Nino, effects ng El Nino. Ano po kaya yung mga expected na pag-uusapan during po that meeting? Of course, yung mga plano. Dahil alam naman natin anong epekto ng El Nino. But definitely, yung detalye niyan, ibibigay ko po sa inyo sa susunod na briefing. Thank you po, ma'am. Sunod na tanong mula kay Chloe Hufana, Business World. Good afternoon, Yusek. DBCC or econ managers are here in the palace right now. May we know po kung ano agenda nila with the president? Again. Econ managers are present here in the palace right now. Magkakaroon po kasi ng meeting mamaya with the BSP. May we know po ano agenda nila? Of course, pag-uusapan ang mga nangyayari sa ating kabaligiran. Mga issue about inflation, about economy. So, pag-uusapan po yan. Follow up na lang po dun sa peso kanina about Governor Remolona's statement na a 63.50 peso to $1 could be acceptable. Earlier this year, ma'am, sabi natin na 60 pesos is already, ayaw natin umabot ng 60, pero ngayon nasa hovering around 62 na. Does the palace echo, ma'am, yung sentiment ng BSP na 63.50 could still be tolerable? Okay. Ang economic team po kasi at ang BSP po ay natrabaho in sync, no? In maintaining microeconomic stability and safeguarding the purchasing power of the Filipinos. So lahat po ay dapat na gawin. Sa lahat na makakaya ay dapat na gawin para mapigilan, 'di ba? Ang pagbaba ng value ng peso dahil alam naman natin kung anong kinakaharap natin. Hindi lang ito lokal na problema, kundi kumakaharap tayo sa isang global oil prices. Maliban pa po sa mga panggugulo ng ibang mga grupo sa ating gobyerno. So, ilan lamang to sa mga factors.
At naniniwala pa rin po ang ating pamahalaan sa ginagawa po ng BSP. Ma'am, on the executive side, ano pong ginagawa ng executive to help cushion Filipinos from the continued weakness of the peso? Kaya nga po magkakaroon ng meeting mamaya. At kapag ka po natapos na yung meeting, magbibigay po tayo ng update. Okay, ma'am, other topic, ma'am. How does Malacanang respond to concerns that international political risk firms are now framing Philippine political tensions as a governance and institutional risk issue rather than just a domestic political feud? Well, isang aspeto ng demokrasya ay magkakaibang views, magkakaibang opinion. Pero iba po kasi yung mga tao ang nais lamang talaga ay manira at gumiba ng gobyerno para sa pansariling ambisyon at Hindi naman. Alam mo, Auntie Claire, hindi naman giniba ang administrasyon, ang reputasyon ninyo. Kayo ang naggiba sa sarili ninyo. Sa totoo lang. Kasi wala kayong nagawa. Puros kayo pamumulitika. Puro away politika ang inatupag ninyo. Ang ginawa nyo lang, ayuda. Interest. So yun po ang dapat nating pinipigilan. Pero sa ngayon po, ang gobyerno, ang economic team ay patuloy sa pagtatrabaho. Patuloy sa pagtatrabaho. Anong klaseng trabaho yan? Bakit hanggang ngayon bagsak yung ekonomiya natin? Patuloy din po na nais na mapanagot, ang dapat na papanagot, at yan po ang isa sa mga dapat makita, especially ng investors, na ang gobyerno ngayon, ang administrasyon nito, ay hindi po nagko-cover up ng mga anomalya o tungkol sa korupsyon. Siyempre. Tinatago. So, political tensions and political noise come and go. But economic fundamentals endure. So, tuloy-tuloy lamang po ang pagtatrabaho. Tuloy-tuloy lang ang pambubudol. Pasensya na, ma'am. Last question. Is the administration concerned that prolonged uncertainty surrounding VP Sara and the ICC could weaken economic confidence or distract from the government's legislative and economic agenda? Huwag nyo kasing banggitin yung pangalan ni VP Sara. Iinit ang ulo niyan. Ang palasyo ayaw maniwala na ganyan na magkakaroon ng negatibong epekto dahil kung ang isinasagawa ngayon ay para makita kung may pananagutan ang ilang tao, mas magandang makita natin ang positibo rito dahil mas nilalabanan natin ang mga tao na maaaring sangkot sa korupsyon. Follow-up question mula kay Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Yusek, ihabol ko na lang po. May meeting po mamaya si Pangulo sa Deputy Director General ng CIA. Would you know kung ano yung agenda nila? Sa ngayon po, wala po tayo pang impormasyon, detalye patungkol po dyan. Kapag ka po nabigyan po tayo, ibibigay ko po sa inyo, isi-share ko po agad. Sunod na tanong mula kay Christian Yusores, DZMM. Hi, Yusek. Good afternoon. Can the Palace confirm the circulating reports that Dole has a new secretary at kung totoo po, sino po ang napili ng Pangulo? Inunahan mo ako, Christian. Dapat announcement ko yan. Well, anyway, announcement po. Itinalaga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang Acting Secretary ng Department of Labor and Employment o DOLE, si dating Senator Francis Tolentino. Tiwala si Pangulong Marcos Jr. na mapamumunuan ni incoming Acting Secretary Tolentino ang DOLE dahil sa kanyang kakayahan at malawak na karanasan sa paghawak ng mahalagang tungkulin sa pamahalaan lokal o nasyonal. Nakatakdang manumpa bilang bagong kalihim ng DOLE si incoming Acting Secretary Tolentino kay Pangulong Marcos Jr. mamayang hapon dito sa Malacanang. Follow-up lang po, ma'am. Ano pong naging status ni Secretary Laguesma? Did he resign o niremove po siya sa pwesto? Dahil po sa kanyang health condition. Kaya po kailangan po na magkaroon. Yan naman talaga ang lagi ninyong rason. Health condition. Pero ang totoo niyan, nag-give up na. At magtalaga ng acting labor secretary. But will he be appointed to a different post, ma'am? Hindi ko po maaaring pangunahan ng Pangulo at kung ito naman po ay may concern sa kanyang health condition,
of course, kailangan po natin malaman kung kakayanin pa ng kanyang kalusugan. One last na lang, ma'am. Can you also confirm the information that DILG Secretary John Vic Rimulya will be out of the department soon and will be replaced by former DILG Secretary Benhur Abalos? Wala po nakakarating sa ating ganyang balita. Thank you, ma'am. Okay, maraming salamat Malacanang Press Corps. Sunod naman ang mga tanong mula sa regional media. From Ilocos Region, kay Janice Hidalgo ng Pangasinan Online Today. What is the government's position on reports that some local government units appear not to be following the administration's call for austerity measures, with some allegedly showing double standards? Okay, mas maganda po siguro kung may detalye patungkol dyan, malaman natin kung anong ahensya dyan ang hindi sumusunod sa utos ng Pangulo. Sunod na tanong mula kay Bads Agtalaw ng Energy FM Dagupan. Dahil sa mga developments sa Senado sa kasalukuyan, may epekto po ba ito sa mga nakahandang programa ng pamahalaan? May inaasahan bang aksyon ang palasyo mula sa Senate leadership upang mapanatili ang tiwala ng publiko? Katulad ng sinabi po natin, ang papapalit ng liderato sa Senado ay kanila po itong pagpapasya. Hindi po ito pinapakialaman ng ating Pangulo. At ano yung huling katanungan? Ano yung sumunod? May inaasahan po bang aksyon ang palasyo mula sa Senate leadership upang mapanatili ang tiwala ng publiko? Hindi po sakop ng Pangulo kung mabibigyan, mapapanatili ang tiwala sa Senado. Mga tao po sa Senado ang siyang dapat na umaksyon para maibalik ang tiwala ng taong bayan kung mayroon man question sa pagtitiwala sa kanila. Mula naman sa Davao Region, kay Chepa Licte ng Philippine News Agency Davao. DA reported 117 million agri-losses in Davao Region due to moisture stress. From January to March, and another 783 million losses, which is still for validation in April. How will the national government mitigate the impacts of agricultural moisture stress on rural communities, particularly in Davao Region? Opo, dahil sa issue na po yan ay talaga po na binigyan po natin ng tuon ang issue na to sa Davao Region. So, minabuti din po natin na makausap mismo ang namumuno sa DA. Ang sabi po dito, under the proposed GAA 2026, the national government is funding climate resilient rural infrastructure through the Build Better More program. In region Yan naman yung Build Better More, BBM, di ba? Halatang halata na makasarili talaga yung Pangulo ninyo. Parang hindi, sa pangalan pa lang, inaangkin na ninyo Build Better More. Ang korne. Inaangkin. Yan talaga ang kaipalan nila, Build Better More, para magmukhang BBM. Inaangkin. Pera yan ng taong bayan. Natural. Presidente siya, magserbisyo siya sa Pilipinas, pero wag niyang ipangalan yan sa sarili niya. Di ba? 1148 Farm to Market Road projects have been allocated a total of 1.495 billion pesos. Of this, 6 projects worth 310 million pesos have already completed their detailed engineering design and program works requirements and are awaiting SARO release from DBM. So the remaining projects are still completing documentary requirements before funding can be processed. Mahalaga po kasi ang mga dokumento para hindi po mapunta ang pondo kung saan-saan lamang. And to mitigate the impacts regarding the agricultural moisture stress on rural communities, ito po ang kanilang mga measures na gagawin. First, coordinating climate response programs with regional offices, attached agencies, and the NDRRMC. 2. Disseminating information campaigns on El Nino preparedness. 3. Prepositioning seeds, fertilizers, and farm inputs. 4. Promoting crop shifting and drought-tolerant crop varieties. And 5. Providing planting materials, soil, ameliorants, pesticides, and biologics. Okay, so ilan lamang po ito sa mga gagawin po ng DA para tulong sa ating mga magsasaka and at the same time sa mga fisher folk. Huling katanungan mula kay Dom C. Ramos
ng Mantalaan, Davnor at Davao Oro. Ano ang mensahe ng Pangulo sa mga taga Davao Region sa yugtong ito na ang Vice President Davao na naman. Makarinig yan ng Davao si Auntie Claire, umiinit na naman ang ulo niya. ay nasasalang sa impeachment at habang ang dating Pangulo ay nasa ICC. Ito turn over din ba ng pamahalaan ang isa pang taga Davao na si Senator De La Rosa? Bakit po kaya masyadong particular sa area ng Davao? Kaya nga yan ang tanong namin sa inyo. Kasi kami ang dapat magtanong dyan, hindi ikaw. Bakit ang init ng ulo ninyo sa mga taga Davao? Di ba? Ngek. Ang batas po ay walang sinisino. Ang pagpapanagot sa dapat na managot ay walang pinipiling lugar. So, sa lahat po ng Pilipino, hindi lang po sa mga taga Davao, lagi lamang po tayong maging mapagmatsyag at maging mapanuri. Kung dadalhin si Senator Bato, tandaan po natin siya ay tinaguri ang co-perpetrator sa crimes against humanity. So, ang pagpapadala sa kanya sa ICC ay para mabigyan ng hustisya. Both sides, ang mga akusado at ang mga biktima. Di umano. Wala nang katanungan, balik sa Manggap na yung mga katanungan. Wala na raw katanungan. So, yun po narinig po ninyo ang mga bagong palpak na argumento ni Auntie Claire. Yung mga audience ko dito mag-comment kayo. Meron kayong opinion dyan. Basahin natin yan sa comment section. Paki-like, paki-share. Sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo. See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.